Mga banateros, ako lang ba nakapansin na halos sabay na sabay yung pagbaba ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan dito kay Senator Rodante Marcoleta at kay Mike Defensor Santiago, Mike Defensor, at dito kay at dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo mga banateros, napapaisip na rin ba kayo na hindi naman sa pagbibintang mo? Medyo naghinala lang ako dahil bakit pwede naman hindi sabay? Bakit kada may importanteng kaganapan, pasensya na may sipon importanteng kaganapan sa Senado, may nangyayaring kababalagan, may nangyayaring gulo, may nangyayaring kakaiba. Kumatatandaan natin, nung ihahalal bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, gustong arestuhin ng NBI si Senator Bato de la Rosa. Siyempre, para hindi makaboto, 'di ba? Pangalawang nangyari, nung iimbestigahan na ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano, Senate President Alan Peter Cayetano at Chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Pia Cayetano, itong flood control scam, biglang nagkaroon ng threat sa Senado. Biglang naging delikado ang Senado. Hanggang sa mga empleyado nga, ayon papasukin, di ba? Tapos, kamakailan lang, na etong si Senator or si Senate President Alan Peter Cayetano ay biglang pinalitan ni Gatchalian. At okay naman yung nangyari dahil nakakuha siya ng 13 vote. So yun talaga yung nasa batas, yun yung nasa rules, yun yung nasa konstitusyon. Dapat 13 talaga ang maging boto mo or mahigit pa para maging Senate President ka. So wala tayong pagtutol doon. So maganda rin ang nangyari. Walang nangyaring gulo. Pero nagtataka ako na ngayon impeachment ni Vice President Sara Duterte, sinabay naman yung warrant of arrest dito kay Senator Rodante Marcoleta. May kakaiba akong naamoy na hindi ko masyadong maibigkas, hindi ko masabi. Medyo magulo, medyo kakaiba na alam niyo yung something smells fishy. Tanginang yan, no? Kapag nangyayari, kapag pabor sa mga, or pag hindi pabor sa mga senador na hawak sa burat ni Marcos Jr. Sabihin na natin mga BBM senators, ang daming nangyayaring gulo. Pag hindi pabor sa kanila, kesyo may threat, kesyo may ganito, kesyo bawal yan, kesyo labag sa konstitusyon, hindi dapat ganyan, hindi dapat ganito. Pero kapag sang-ayon sa kanila, kahit mali, kahit labag na sa batas, kahit labag na sa konstitusyon, marami ng katarantaduhan na nabibisto, marami ng kagaguhan na pilit na itinutuloy, okay lang. Nagiging okay lahat. Grabe, no? Tangina talagang So, kung totoo man, ako'y nagtatanong lang, hindi ko sila pinagbibintangan. Hindi kaya etong Sandigang Bayan ay medyo, or ang ating Korte Suprema ay medyo natatakot na rin kay Marcos Jr. Hindi kaya ganon. Hindi, nagtataka lang ako Parang parang kakaiba ba't sabay na sabay? Diba? Pwede naman siguro nung nakaraan pa. Diba? Ang tagal na nung sinasabing warrant of arrest kay Marcoleta. So dapat nung rally pa lang buwaba na. Pero walang buwababang warrant. Tapos nung natapos yung rally at impeachment na ni BP Sara, trial sa impeachment, biglang sinabay yung warrant of arrest. Kayo mga banateros, anong masasabi nyo, no? Medyo sobra akong nagtataka
Parang may ano may kababalaghan. May kababalaghan na nangyayari. Shoutout pala sa mga senador. Una-una yan sa lahat ng senador. Sana mapanood nyo to. Talagang gusto ko kayong i-mention dito lahat. Hindi dahil galit ako sa inyo, hindi dahil buwisit ako sa pinaggagawa nyo, kundi dahil para gusto ko kayong maliwanagan sa mga nangyayari, mga senator. Hindi nyo napapansin na si Marcos Jr. mismo ang sumisira sa mga pangalan nyo. Halimbawa, Tulpo. Yan. Kilala natin ang Tulpo Brothers na isa sa mga talagang takbuhan ng ordinaryong Pilipino. Simula pa nung nakilala natin sila hanggang sa naging senador na si Senator Rapi Tulfo. Although may mga ginagawa si Senator Rapi Tulfo na hindi gusto ng iba, so ganun talaga, hindi talaga natin mapiplease yung mga tao, no? Meron talagang masasabi sa'yo. Pero ngayon na naging senator na si Erwin Tulfo at magkasama na silang dalawang magkapatid na etong si Rapi Tulfo at Erwin Tulfo sa Senado, naging iba na. Talagang masasabi mong naging wala talaga na silang kwenta. Ang tanong dito, bakit nyo hinayaan sinisira kayo ni Bongbong Marcos? Kagaya na lang yan, Joel Villanueva. Alam natin, hindi rin talaga natin na iniisip na babaliktad si Senator Joel Villanueva. Ang tawag nga sa kanya ngayon ng ibang mga netizen ay Judas. Hindi talaga natin naisip na babaliktad siya. Wala rin talaga sa bukabularyo ko na babaliktad si Senator Joel Villanueva. Pero nangyari na nga. Ang tanong ulit, bakit mo hinahayaan na sinisira ang pangalan mo ni Marcos Jr.? Meron pang isa, Tito Soto, isa sa mga kilala at dating naging Senate President na yan. So marami din nagsasabi, parang Tulfo at Soto, isa lang din yan. Maraming mga may ayaw, maraming may mga gusto din. So ako, naging gusto ko din talaga etong si Tulfo, si Joel Villanueva at ngayon si Soto. Naging gusto ko rin naman talaga yan at binoboto talaga rin ng pamilya ko yan. Kaso nga lang, at kung hindi nyo pa maalala, naging TBJ defender pa ako. Diba? Kaso nga lang ngayon, nag-iba din ang ihip ng hangin nito ni Tito Soto. Siguro dahil matanda na siya, dahil baka hindi na rin talaga siya tumakbo sa mga susunod na eleksyon. Pero hindi man naisip ni Tito Soto na pwede pang pakinabangan ng mga apo, pamangkin, o kamag-anak niya yung pagiging maayos niyang senador. Okay talaga to dati si Tito Soto. Ngayon lang din nagkupal to. Ngayon lang din nag-iba ang pagkatao nito. So ang tanong doon, bakit mo hinayaan na sirain ka ni BBM? Meron pa, si Lacson kahit pa paano okay ito eh. Pero never ko din talagang binoto to, si Lacson. Si Gatchalian, wala talaga akong interest kay Gatchalian. Isa pa sa mga walang kwentang senador yan. Siyempre wala na tayong aasahan simulat sa pool. Wala na talagang kwenta tong mga senador na to, kagaya nila Kiko Pangilinan, Bam Aquino at lalong-lalo na ni Anli Virus, si Anli Virus, no? So wala talagang kwenta yan. Wala akong sasabihin dyan na okay yan dati, naging kupal na ngayon. So hindi talaga, doon pa man kupal na yung mga yan. So yun lang, no, mga senador, sana mapanood nyo to. Ba't nyo hinahayaan na sirain kayo? Sirain yung mga pangalan nyo ni Marcos Jr. Kasi lahat ng to, si Lacson, Soto, dalawang magkapatid na Tulfo, si Gatchalian, sige sabihin na natin si Gatchalian, sila at yung iba pa, hinahayaan nyo na walang yain,
na ipamuka ni Marcos Jr. na kayong mga senador ay hindi talaga mapapakinabangan ng bawat Pilipino. Gusto niyo yun? Gusto niyo itong nangyayari ngayon na kinakamuhian kayo ng bawat Pilipino ng mismong bansa nyo? Galit sa inyo ang mismong bansa nyo? Mismong mga kababayan nyo? Si Marcos Jr. ang sumira sa inyo. Kung alam naman namin na may kinakatakutan kayo na mangyari, pero ang talagang number one at mastermind na sumisira sa inyo ay si Marcos Jr. Kaya ang tanong ng taong bayan, ang tanong naming mga ordinaryong Pilipino, ba't yung hinahayaan na sirain kayo ni Marcos Jr.? Wala na hindi na rin to mababago. Hanggang sa, siguro ako, hanggang sa kaapu-apuhan ko, kung mabubuhay pa naman ako, siguro mabubuhay pa naman ako kung hindi pa naman ako ipapapatay dahil dito sa mga pinaggagawa ko, sa mga pinaglalaban ko, no? Pero proud ako. Kung sakali may papatay ako dahil kalaban ako ng mga korap, proud ako doon, walang problema doon. So, hanggang sa kaapu-apuhan, hanggang sa pagtanda, madadala ko to na etong mga senador na to ay naging walang kwenta, walang pakinabang sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. At hindi na mabubura sa bawat isip ng bawat Pilipino. Naku po, maraming iiyak dito sa sasabihin ko at maraming tututol dito sa sasabihin ko. At malamang sa malamang, napapaisip na rin sila dito. Alam niyo yung posisyon ngayon ni Senator Chis Escudero? No? Alam niyo may posibilidad na isalba niya sa pangalawang pagkakataon etong si Vice President Sara Duterte. Kitang-kita ho natin ngayon. At ang kinaganda pa rito, ang kinaganda pa rito mga banateros ay yung pagiging tolongges ni Gatchalian ng ibabaw na bulgar, 'di ba? So ibig sabihin hindi talaga kaya ni Gatchalian ang trabaho ng isang Senate President. Kitang-kita ho dito. Pero ang malupit pa dito, talagang ang kapal ng mukha nila na kahit alam na nilang napapahiya sila, hala sige, tuloy pa rin. Nakita niyo yung picture ni Gatchalian na kung saan may mga nililista-lista. Kunwari nagno-note ang loko. Pero ang totoo talaga nun kinakabahan at napipressure na siya. Tingnan nyo naman, wala kasi talaga siyang alam. Hindi katulad nila kahit papano, kahit si Soto may alam pa Itong si Gatchalian wala talaga. Hindi katulad nila Senator Alan Peter Cayetano, nila Senator Chis Escudero, si Senator Chis Escudero na pagdaanan niya yung isang impeachment, 'di ba? Na in-archive nga ng Korte at sinang-ayunan ng Senado sa pamumuno ni Senator Chis Escudero. At ang ganda rin nung sinabi ni Senator Robin Padilla na kung saan bakit ayaw pa nilang gawing Senate President etong si Senator Chis Escudero samantalang yung trabaho ng Senate President ay si Senator Chis Escudero din naman ang gumagawa, 'di ba? So talaga dito mga banateros, mga kabiyaya, ay nakikitaan ko na maaaring isalba ni Senator Chis Escudero etong si Vice President Sara Duterte, no? So, hindi naman tayo sa kinakabahan na baka ma-impeach nga siya sa mga nangyayari ngayon na inuubos talaga yung mga senador na maaaring tumutol sa impeachment na ito. Obvious naman na at kitang-kita naman natin kung paano sila gipitin, di ba? Kagaya nila Senator Jinggoy, Senator Bato, Senator Marcoleta, at ngayon may mga bali-balitang isusunod tong magkapatid na Villar at si Loren Legarda, 'di ba? So talagang obvious naman na yung ginagawang panghahatak ng BBM ng kampo ng administrasyon para talagang tuluyan ng ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So ngayon, kinakabiliban ng netizen itong nangyari dahil nga medyo nangangamoy sa totoo lang may mga nababasa akong komento na nagpapanggap si Senator Chis Escudero na kalaban pero bandang uli parang siya talaga yung magiging
maaaring sumalba. Ngayon, kung mali man tong iniisip ko about kay Senator Chis Escudero, sa palagay ko medyo may pagka 80 to 50%, 80% na pwede talagang mangyari ay isalba niya etong si BP Sara. 50% na pwede niyang ilaglag. Paalala lang po mga senador to. Yung sila Soto, sila Lacson, talagang patapon na yan. Wala na kasi talagang karir yan sa pagiging senador. Pero hindi katulad nito nila Senator Chis Escudero na talagang may mga pag-asa pang manalo sa mga susunod at mahaba-haba pa yung pwede nilang pwede nilang trabahuhin bilang senador sa bansang Pilipinas. So kaya mga banateros, anong komento nyo dito sa maaaring gawin ni Senator Chis Escudero dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan babasahin natin yan at tawag dito, mega love shoutout sa lahat ng OFW dito sa Hong Kong at China. Sobrang init po ng pagtanggap nyo sa Banateros Brothers. So yun, napanood nyo yung video ni Ace Barbers. Sabi niya hindi daw lisensya ang 32 milyon na boto or hindi daw katwiran ng 32 milyon na boto para hindi daw i-impeach si BP Sara Duterte. Putang ina mo, gano'n naman pala. Di sana, imbestigahan nyo rin yung 4.5 billion na confidential fund ni Marcos Jr., Maharlika Funds, GSIS, SSS, PhilHealth, 500 billion na flood control, lottery, yung gold serve na 150 billion ata yun, kung di ako nagkakamali. Imbestigahan nyo rin yun at maglagay din kayo or magpatupad din kayo ng impeachment kay Marcos Jr. Yun naman pala hindi naman pala sukatan yun puking ina mo Tanginan to na. Ay nako, alam nyo si Barbers is dati mga Duterte to. Siya yung congressman na nagsabing sana ma-extend pa daw yung termino ni Pangulong Duterte dahil napakaganda po daw ng war on drug. Ngayon, dati sang-ayon siya sa war on drug. Ngayon, yung gumagamit ng drugs na yung sinusuportahan niya. Ayon kay Amy Marcos, hindi ayon sa akin yan Putangin ng tuntangan po. Ano to, Barbers? Pinaparinggan mo si Marcos Jr.? Pinaparinggan mo ba siya? Huwag kang ganyan Barbers, masama yan. Baka mamaya biglang magkaungkatan ng mga kaso nyo. Oo, bali-balita. May mga kaso nga daw kayo, di ba? So, baka mamaya yung mga kaso nyo or yung mga issue nyo dati, mahalongkat mukhang binabanatan mo yung bossing mo na si Marcos Jr. Tsaka ito pa, kagaya ng sinabi namin, magkaroon ulit dapat ng botohan. Magkaroon ng botohan na kung talagang i-impeach si VP Sara Duterte ng 32 milyon na Pilipino. Pwedeng ganun yung gawin nyo. Aminado naman kami na hindi valid yun. So, totoo napakapangit nga yan Kasi, biruin mo, kung pwede nga kaming maghalal ng isang politiko, dapat kami din ng mismong magtatanggal sa kanya. Hindi kayo ng mga puking ina nyo, ng mga House of Representative, mga congressman, mga puking ina nyo lahat. Hindi dapat kayo ang nagdidesisyon yan, kami. So, kung yung 32 million na yan, na bumoto kay Vice President Sara Duterte, dapat yan din ang bumoto sa impeachment kay BP Sara Duterte. Pero take note wag nating pero paalala lang hindi natin ito idadaan sa COMELEC kasi yung COMELEC, alam naman na natin na kung ano ang kalakaran sa COMELEC, yung talo na nanalo nga 'di ba? So magkaroon ng botohan, pumunta ang mga Pilipino, pumunta sa Senado, magbigay ng pirma, magbigay ng mga pangalan, yes or no, kung iboboto ba, kung i-impeach ba si BP Sara Duterte. Ganun dapat ang maging kalakaran sa bansang Pilipinas. Kaya dapat talaga, kung sino yung mga bumoto, halimbawa, katulad niyan kay BP Sara, binoto siya ng 32 million mahigit ng mga Pilipino. So, yun din dapat ang mag-i-impeach sa kanya.
So kay Marcos Jr. nga sa totoosin wala namang problema tong impeachment na to. Pero sana sa lahat. Kasi biruin mo, bakit ba kami nagrereklamo ng mga supporters ng Duterte? Paano ba naman? Usapang confidential funds lang, di hamak na mas panalo si Marcos Jr. 4 billion? Kailan naging, sa bagay, yung 12 nga, ginagawa nyo 13. Di ba? Kailan naging mas malaki ang 125 million sa 4.5 billion? Di ba? So doon pa lang, talagang, kaya kami naiinis kasi, tangina, kung talagang nangurap si BP Sara sa 125 million, what if pa kay Marcos Jr. na 4.5 billion pesos yung confidential fund nun? Ba't hindi nyo inuungkat? Ba't hindi nyo iniimbestigahan? Napaka-basic lang nung pinupunto namin na hindi nyo makuha-kuha ng mga puking ina nyong mga congressman. Hindi ko naman kayo nilalahat May mga natitira pa naman na mga matitino dyan. Pero mga uulitin ko, mga puking ina nyo, dapat lahat nasa neutral kayo. Kung talagang gusto nyong sundin yung kagustuhan ng taong bayan, dapat nasa gitnaan kayo. Dapat nagkaroon din ng impeachment laban kay Marcos Jr. sa lahat. Ang dami na nga nagsasabi na si Marcos Jr. ang mastermind ng flood control ng Nakawan Halos siya na nga inamin niya diba? Na-racket niya tong flood control scam na to. Diba? Sinegway niya lang na kung bakit niya daw sisirain. Hindi mo naman sinira Sinira ba ni Marcos Jr.? Hindi niya sinira. Tuloy-tuloy pa rin yung pagnanakaw nilang magkakamag-anak dito. 'Di ba? So ayusin niyo yung mga sinasabi niyo, tanga na naturingan may mga tinapos kayo may mga pinag-aralan kayo kuno, pero hindi niyo alam yung hindi niyo masyadong dinidetalye yung mga sinasabi niyo. Kung tayo na barbers, huwag mong banatan si BBM, ma'am, tanggalin ka bigla niyan. Narin ba kayo sa natawa sa mga pinagsasabi ni Marcos Jr.? Sabi niya, bakit ko sisirain yung racket ko kung doon ang racket ko? Ito pala yung sinabi niya kung talagang racket ko yung flood control, bakit ko sisirain yung racket ko? Bakit nasira ba yung racket mo? Wala ka bang na-income? Wala ka bang nabulsa? Hindi ka ba kumita dun sa racket mong yun? Putang ina, ubus nga yung pondo Ha? Ubus nga yung pondo Anong sinasabi mo? Sinusumbat mo sa amin yung sinabi mong mahiya naman kayo? Sino yung mga nakulong? May nakulong ba ng mga congressman? Congresswoman? Ni isa wala Sino? Si Kiko Barsaga? Si Congressman Libiste? Na pinag-iinitan nyo dahil pinupukpuk at binubulgar kayo? Yun na ba yun? Sila ba yung pinaparinggan mo? Paano yung pinsan mo? Na di umano ay isa sa mga mas malaki pa nga nakulimbat kaysa sa'yo. Ha? Yan ang hirap sa atin. Hindi, akala mo siguro, porket bangag ka, bangag na rin ang pag-iisip namin. Hindi kami katulad mo, BBM. Tanginang yan. Parang parang naging proud ka pa sa ginawa mo. Sa sisirain yung racket mo. So, ibig sabihin talagang para sa'yo, racket itong issue sa flood control scam. Nanggaling na yan sa bunganga mo, Tsaka anong sisirain, hindi mo sinisira. Una-una, ubus na. Tapos na. Ubus na yung pera. Sa totoosin lang, ito, real talk to. Isang malaking realidad na nangyayari sa Pilipinas. Kahit makulong si BBM, kahit makulong si Sandro, si Lisa, si Romualdez, yung pera na hinahanap natin, hindi na may babalik yun kahit kailan. Kahit na sabihin na natin na habang buhay nating ikulong etong mga politikong kasamahan na kinabang sa mali-malitang perang hinahanap natin, sa trilyong perang hinahanap natin, magsimula yung mga ninakaw nila simula pa nung 2023, 2024, 2025 at 2026. Lahat yan. Hindi na natin mababawi yan. Wala na. Kaya nga sabi ko nga yung kulong hindi na sapat yun Hindi na sapat para yun ang maging hustisya or maging parusa nila. Ang parusa dapat talaga nila ay buhay. Buhay na dapat yung kapalit sa mga taong mapapatunayang nagnakaw
dito sa trilyong peso na nawawala sa pondo ng taong bayan. Bakit buhay ang kailangan kapalit? Kasi isipin nyo maigi, tangina, ang daming namatay dahil sa baha, ang daming namatay dahil sa gutom, ang daming namatay dahil sa lindol. Yung PhilHealth na inaasahan ng bawat Pilipino, asan na? Nga. Diba? Sabi ibabalik, ewan ko kung naibalik na ba. Kung naibalik man, kulang-kulang pa. So, ganyan ka miserable ang ginawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan na dapat ay pinapakinabangan ng bawat Pilipino sa bansa natin. Pero ang nakinabang, sila lang. 'Di ba? Ganun kalupit. Tapos ngayon sasabihin nyo na parang isusumbat nyo pa sa amin na kung hindi dahil sa'yo, hindi natuklasan ng flood control scam, ulol. Kung hindi mo, baka nakalimutan mo na yung sinabi mo kay Pangulong Duterte. She's liar. Alam niyo naman yun, presidente siya. Dati siya naging presidente. O putang ina, ngayon buminggo na sa'yo. Diba? O ngayon, asan na yung she's liar mong bangag ka? Diba? Putang ina tong hayop na to, nakakagigil. Akala mo naman ng puta, talagang may ambag sa ano eh. Puta na, puro pagnanakaw, mga pinagagawa mong hindot ka. Tapos ngayon sasabihin mo kung racket mo yung flood control, ba't mo sisirain? Parang sinabi mo na nga, totoo nga talaga. Ulo, hindi. Putang ina nga, idol niya yan. Idol nyo, pare-paras kayo, pares kayo mga tanga. So yung mga banateros, kahit may trangkaso at inuubot sinisipon tayo, kailangan pa rin natin magbalita. So breaking news, Senator Rodante Marcoleta, binabaan na po ng arrest warrant ng Sandigang Bayan. Ang tanong, hahayaan ba to ng Iglesia ni Cristo dahil ito yung panawagan nila nung nakaraan? Pangalawa, hahayaan ba to ng lahat ng mga Pilipino na ubusin na yung mga senador, mga politikong lumalaban sa korupsyon, mga taong lumalaban sa korupsyon sa bansang Pilipinas? Hahayaan na ba? Ibibigay naman natin sila lahat kasi kailangan din natin magkaroon ng isang salita na kung hahayaan na lang ba natin tong korupsyon na ginagawa. Kasi nagkakaubos-ubos na kami. Ilan na lang kami. Diba? Ang banateros, anytime, pwede ring mabawasan dahil sandamakmak na yung kaso. Diba? Yung ibang mga yung ibang mga kakampi namin, wala na rin. Katulad niyan, nila Bato de la Rosa, Jingo Estrada. So isusunod pa ata itong sila Cayetano, sila magkapatid na Bilyar. So ngayon, uunahin si Rodante Marcoleta. So mga Pilipino, hahayaan nyo lang ba na ganyan ang gawin? So ito naman, sinabi naman ni Senator Rodante Marcoleta na kung ito ang kagustuhan talaga ng sambayan ng Pilipino para maibsan ng korupsyon sa bansa, isusuko niya yung sarili niya. At wala siyang pagsisisi na gagawin. Paalala lang po, plunder to. Walang bail tong kasong to. So habang nililitis to, nakakulong siya. So grabe, no? So hindi ko na alam kung ahayaan pa ba ng mga Pilipino to. So sino na lang matitira? May mga balita na isusunod din ng magkapatid na Bilyar. Diba? May mga balitang isusunod si Senator Robin Padilla. So ilan na lang natitira? Kung halimbawang makulong si Senator Rodante Marcoleta, Senator Revilla, magkapatid na Bilyar, at Alan Peter Cayetano. So sino na lang matitira sa hanay ng mga senador na lumalaban sa korupsyon? Si Loren Legarda tsaka Pia Cayetano. So dalawang babae na lang matitira, 'di ba? So talagang kailangan na nilang si Senator Bongo. Kaso si Senator Bongo, winawarningan din na lalabasan din ng arrest warrant galing sa ICC, 'di ba? So wala, ubusin talaga nila. Kung ganyan ang ganyan, wala na tayong magagawa. Pasensya na sa boses ko, baradong-barado. So binalita ko lang to at gusto kong makita yung opinion nyo
papatungkol dito sa arrest warrant labang kay Senator Rodante Marcoleta. Ang galing ng proyekto ni BBM, no? Sabi niya dati, sabihin daw sa kanya, isumbong daw sa kanya at labanan daw yung korupsyon sa Pilipinas. Putay na, yung mga lumalaban sa korupsyon, yun pa yung mga unang nakukulong sa Pilipinas. Hindi mo naman kami in-inform na kaming mga lumalaban sa korupsyon sa bansang Pilipinas, kami pala yung unang makukulong kaysa dun sa nilalabanan namin. Hayop na yun. Ikaw talaga, grabe ka talaga, idol ha. So yun mga banateros, ano pong may kukomento nyo rito? Aarestuhin na si Senator Rodante Marcoleta. Sa tingin nyo, hahayaan ba ng INC? Hahayaan na lang ba natin to? Ito tolerate na lang ba natin or magbulag-bulagan, magbingi-bingihan sa nangyayaring korupsyon? So, comment nyo dyan sa baba at babasahin natin yan. Marcoleta may posibilidad na bumaliktad. So, yun na nga ang tanong dyan, mga banateros. Kahit din naman ako, napapaisip ako na ang tanging magagawa lang ni Marcoleta para hindi siya makulong ay bumaliktad. Sumunod sa kagustuhan ng ni Marcos Jr., at kalabanin ng mga Duterte at sumunod sa kagustuhan na i-impeach si BP Sara. Yan na yung mangyayari dyan. Para lang makalaya siya, para hindi siya ikulong, no? So yun ang mangyayari diyan talaga. Ngayon, hindi ko sinasabing gagawin talaga to ni Senator Marcoleta. May posibilidad or ito yung last ito na yung pinakahuling akbang niya na bumaliktad siya para hindi na siya makulong. Yan na lang talaga. So hindi ko alam, parang sa totoo lang napapaisip po ako na mukhang parang nasayang yung 3 araw ng 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo at ng iba pa nating mga kababayan dahil hindi talaga dininig ng administrasyon yung kanilang panawagan, no? Hindi ko po sinisisi ang Iglesia at si Marcoleta dito. Ang punto ko talagang walang pakialam ang administrasyong Marcos sa sigaw ng taong bayan. Kasi nung nakaraan, di ba, nakita naman natin na nagrally ang Iglesia ni Cristo. At yun ay yung ang panawagan nila, ikulong ang dapat ikulong at yung mga lumalaban sa korupsyon, huwag paginitan. Kagaya ni Senator Marcoleta. So yun nga, mga banateros, yan lang ang tanging way ni Marcoleta ang bumaliktad at ilaglag si BP Sara at kumampi siya sa mga BBM senators. Yan na lang talaga. O di kaya ay may mangyaring kababalagan na lumusob ang mga supporters ni Senator Rodante Marcoleta sa palasyo at pababain na si Marcos Jr. Yun, isa pa yun sa maaaring ika-dismiss nitong kaso ni Senator Marcoleta, yung pagkawala ni Marcos Jr. bilang presidente ng bansang Pilipinas. Pero ngayon, kung walang mangyayaring ganyan, kung hindi babaliktad si Senator Marcoleta at hahayaan lang ng mga supporter ni Marcoleta na ikulong siya, wala. Habang siya talaga, hanggang sa matapos yung trial sa kanyang kaso, nakakulong pa rin siya. Ang sabi nito, PGMN PACU, SMNI PACU, mga vlogger na piling journalist. Ang puta. Una, huwag mong ididikit yung PGMN sa SMNI. Alam mo kung bakit? Ang leader ng SMNI, laki ang naging sakripisyo niyan. Yung leader ng PGMN, walang kwenta yan. So itong flip-top MC rapper na to, na piling sikat, na hindi ko napapangalanan,
Baka kasi pag pinangalanan ko, baka masumikat pa to eh. Di amak na masikat ako dito eh. Real talk lang ha, real talk, hindi sa pagmamayabang. Siguro mas okay na maging piling journalist kaysa sa maging piling magaling na rapper. No, na ang pagiging magaling na rapper, sukatan ng talino, biyasa sa pagsasalita at napakaganda ng punto ng mga idinideliver sa bawat salita or kanta na ginagawa nila. Yan yung wala sa'yo. Putay na, nag-viral lang yung video mo na pangiinsulto ng kapwa mo Philip Tap rapper na nagngangalang AKT. Tapos akala mo kung sino ka na umasta. Putay na, doon ka lang nakilala. Hindi ka nga nakilala eh. Doon ka lang namin nakita eh. Kasi dati akala namin, ano ka lang eh, tiga-bit-bit ka lang ng bag ni Enigma, tiga-bili ka lang ng tubig ni Enigma, tiga-bili ka lang ng tubig ng mga flip-top MC rapper sa flip-top. Akala namin ganun yung tema mo sa flip-top. Eh, hindi mo naman kami na-inform na rapper ka pala ka. O sige, total, kami na yung piling journalist. May nag-million views ka na ba? May sumikat ka na bang mga kanta? O sige, kahit sa battle mo na lang sa flip top, saan ka nakilala? Kasi nakilala lang kita nung ininsulto ka at hinamon ka ng suntukan ng kapwa mo flip top rapper na hindi mo naman pinalagan. Bakla! Kung ako yun, ganun-ganunin, tapos aanuhan mo ako sa harapan ko, putay na, wawa sa akin kumuha mo. Eh samantalang tong taong to, hangangas-angas sa social media, pagdating sa personal na, pagdating sa tunay na buhay na away, wala na, nganga na. Tapos ngayon piling rapper ka, bobo ka naman magsulat. Hindi, wala kang isang sumikat na kanta eh. Baka nga mas dihamak na mas may viral pa akong video sa'yo kaysa sa kanta mo. Nagkaroon ka na ba ng, sige, ito medyo yabangan kasi mayabang to. Meron ka na bang umabot ng 10 million views? Sa kanta mo sa kanta mo, meron na ba? Wala, di ba? Huwag ka mo na mag-apog-apog dyan, rapper na piling sikat. Bobo ka magsulat, wag kami, iba na lang. Tangina, hinamon ka ng suntukan, tapos maya-maya, nagyayakapan na kayong dalawa. Baduy. Tsaka mas okay na rin maging pilingerong journalist kesa naman maging bayaran na rapper. Alam nyo, sa totoosin lang yung mga ganitong rapper, piling rapper, ito yung sumisira ng reputasyon ng bawat rapper dito sa Pilipinas. Alam mo yung piling nila, sikat sila, piling nila, magaling sila. Tapos malalaman namin binabayaran lang kayo para lang bumanat sa mga vlogger, sa mga Duterte. Tsaka may napanood na akong video mo. Ito, 2 years na, 2K views. Nagkaroon pala to ng 29 million views. Pero hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa kalaban niya. Tanginang yung kakahiya, puta. At eto pa malupit. Naghanap ako ng win-lose record mo. Putang ina. Grabe. Grabe, sobrang grabe. Alam mo kung bakit? Hindi kita makita sa sobrang kulilat mo. Sana kung may mananalo lang sa padamihan ng talo, ikaw na yun. O baka magalit ka, baka sabihin mo, pinipersonal kita ng maigi. Putangin na mo naman kasi. Kung di ka ba naman sandamakmak na tanga, si Minay na nga lang ang naghahatid ng tunay na balita sa Pilipinas, tatarantaduhin mo pa. Pero wala tayong magagawa eh. Sabi ko nga, di ba? Ikaw ang sumisira, isa ka sa sumisira sa reputasyon ng mga rapper dito sa Pilipinas. Dahil sa sobrang wala mong kwenta, sa sobrang pagkawak mo, nagpapabayad ka na lang. Tsaka ito tanong ko sa'yo, kapag ang mga tao ba ay naging journalist kahit hindi nila pinag-aralan, hindi ba dapat tanggapin yun? Tsaka, nakadepende ba ang pagiging journalist sa pinag-aralan? Kasi ako, sa totoo lang, hindi ko naman pinag-aralan ng pagiging journalist. Pero alam ko kung ano yung tamang ibabalita. Daming journalist ngayon, sobra. Kaso lahat halos tanga din katulad mo. Yung binabalita, yun yung kabaliktaran ng mga tunay na mga nangyayari. So mas gugustuhin ko na maging pilingerong journalist
Kaysa sa maging lehitimong journalist na puro ka fake newsan at katarantaduhan lang namang ginagawa na pagbabalita dito sa bansa natin. At mas gugustuhin ko maging pilingerong journalist kaysa maging panggap na rapper at bobong tanga kagaya mo. Pero congrats ha, dahil sa hindi mo paglaban doon sa paghahamon sa'yo ng suntukan, kahit papano nakilala ka. Congrats. Tsaka kung gusto mo na tumaas yung subscriber mo, followers mo, kontakin mo lang ako, ipopromote ko channel mo. Oo, para naman kahit papano umangat yung mga channel mo at matulungan ka ng mga piling journalist. Thank you. Panateros, napanood nyo na ba tong sinabi ni Senator Robin Padilla? Grabe. Alam nyo, sa pool si Tito Soto, si Gatchalian, para silang sinampal dito sa mga sinabi ni Senator Robin Padilla. Panoorin po natin. Ba't po, ginoong punong tagapamahala. Mga mahal kong kasama, sa loob po ng 4 na taon na ako po ay ibinoto ng ating mga kababayan at nagsilbing senador, ako po ay naging tagapangulo ng komite ng Constitutional Amendments. At tuwing meron pong pagdinig, ang lagi po naming pinapatawag ay yung mga sumulat ng konstitusyon. Bilang sila po ang nakakaalam kung ano ang puso, ang diwa ng konstitusyon. Malinaw po na kung meron tayong pakikinggan, yung creator. Hindi po ba? Tayo naman po lahat ay naniniwala sa Panginoong Diyos, kaya tayo po ay naniniwala sa salitang creator, tagapaglikha. At ang lumikha po ng konstitusyon ay itong mga taong nabanggit sa ipinamahagi ng ating mahal na Senadora Cayetano. Malinaw po dito. Nasabi na po sa English ito. Mainam po ay sabihin po natin sa Tagalog upang mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison. Ang sabi po dito, sa Tagalog po Ginoong Presiding Officer, eksakto ko itong hinihain dahil nagkaroon tayo ng pagkakaiba pagdating sa punong maestrado ng Korte Suprema. Ngunit sa paglilinaw na iyon, na sa lahat ng ibang mga kaso ay ang Pangulo ng Senado ang mamumuno. Kaya binabawi ko ang nasabing susug. Ang nagsabi po nito ay ang dating Justice Davide. Ngayon, mga mahal kong kasama at sa ating po mga taga-subaybay, ang batas po ay precise. Hindi po ito pwedeng iba-ibahin o baluktutin. Kung ano ang sinabi lalo ng saligang batas ay sana po ay panghawakan natin. Ngayon, sa loob po ng 4 na taong ko dito, lagi pong sinasabi yung tradisyon. Minsan, yung rules na yan, nawawala yan Ilang beses na ho ako naguluhan dito dahil, teka, sundin natin yung tradisyon kaysa yung rules. 2 beses na po nagkaroon ng impeachment. Yung unang impeachment, ang nag-preside ay yung Chief Justice, yung kay Pangulong Estrada. Yung sumunod po, nandito na po ako nun. Ang nag-preside ay ang mahal na Bicolanong kaibigan ko, Senador Chis Escudero.
Yun po kasi yung nasasabi sa saligang batas at tradisyon. Yun na po yung nangyari. Ngayon, gusto ko pong tanungin yung mga kasama ko sa majority. Personal na tanong po ito. Nung hinihikayat po akong sumama sa majority, isa lang ang sinabi ko. Kung si Senator Chis Escudero, ang kababayan kong Bicolano, ang gagawin yung Senate President, lilipat ako sa inyo. Ang hindi ko maintindihan, bakit ngayon pinipilit natin na ang ating presiding officer si Chis Escudero? Ba't hindi natin siya ginawang Senate President nun? Yun lang po ang tanong ko. Maraming salamat. Mga banateros, hanggang dito na lang yung video ko. Pasensya na kayo, may sakit, may trangkaso pa rin tayo. Kaya ganyan lang po ang ating naipamalas na pagbabalita sa inyo. So yun, ano pong may kukomento nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba sa mga topic na napag-usapan natin at babasahin natin yan. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye.